Mga kabalitan, kawali-taktakan tayo po'y pinalad na makakausap si Assistant Secretary at Officer in Charge ng Office of Civil Defense, ASEC Rafi Alejandro. ASEC Alejandro, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. ASEC. Maulang morning, yes, ASEC. John. Good morning, John and Drew. Magandang umaga. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, ASEC Alejandro, na sa ganitong lagay ng panahon naging available pa rin po kayo for interview. So, direct to the point na katanungan, ano na pong update sa mga naapektuhan ng bagyong Krising at hanging habagat with regard to OCD? ASEC Alejandro po. Opo, as of this morning, meron na tayong nakuhang report na halos 225,000 families or 800 persons were affected dito sa habagat at Krising. Nag-operate tayo ngayon ng 319 evacuation centers, meaning meron tayong siniserbahan na 5,921 families or close to 21,000 persons. So that's covering halos Central Visayas hanggang Northern Luzon po yan. May mga ilan sa Mindanao. But in terms of casualties, meron po tayong, for validation pa naman po, 5 na po ang reported na namatay. Galing sa Mindanao, karamihan itong 5. And merong 5 injured and may mga missing po tayo sa Mimaropa, sa 6, Region 10 at saka dito sa NCR na nakuha natin. So in terms of floodings naman, 308 barangays ay still flooded. Nag-resin na po nag-subside na po halos 530 barangays na report sa atin. Karamihan naman dito Region 3, Region 1, sa Mimaropa at saka sa Region 6 doon po ang malakas na pagtampo kasi sa area na yon. So assistance naman halos umaabot na po ng 50 million pesos worth of assistance ang naibigay natin from DSWD at kasama na dyan yung mga local government units. So, nabigyan naman natin ng tulong halos 64,000 na families. Karamihan na tulong na naibigay natin ay sa Region 3, Region 6, and doon na rin sa CAR and Region 2. Po. ASEC Alejandro, with your indulgence, may nakikita po kami mga video rito na may mga tulay na umapaw ang tubig. May mga kalsadang lagpas at bukong-bukong yung tubig o yung lalim ng baha. Sa mga oras pong ito ba, ASEC Alejandro, wala na po kayo natatanggap na mga flooded area na talaga namang masasabi nating makakaapekto, hindi lamang sa mga residente, kundi maging sa mga bumabiyahe, sir? Wala naman po. Wala nang talagang totally isolated na binaha na area. In fact, dahan-dahan na pong nagsusubside ang mga tubig. Kaya ito, naghahanda na naman tayo para sa parating. Meron parating na LPA naman bukas or Wednesday. So, yun ang tinitingnan natin kasi halos the same area po ang tatamaan nitong parating or bagong weather disturbance na parating sa atin by Wednesday. Opo, ASEC, meron ho ba yung mga landslide affected areas? Okay na ho ba na dadaanan na ho ba yung mga kalsada? Opo, yung sa Cannon Road naman ay kaagad nagkaroon ng clearing but of course limited pa rin ang access doon kasi tinitingnan natin na kung wala ng mga succeeding na mga earth movements doon sa taas for safety and doon sa Cannon but sa other areas po na clear naman kaagad yung mga major blockades doon sa mga areas na nagkaroon ng landslide. Kamusta naman po ang personnel ng OCD? Dahil alam naman natin pagka may mga kalamidad, ang bugbog na bugbog kabilang po ang inyong mga tauhan, ASEC Alejandro. Oo, tuloy-tuloy na naman ang aming pagserbisyo, hindi lang dito sa Central Office, pati ang mga regions natin. Ito nga, 1 linggo nang naka-red alert or 4 na araw na, bago yan, nag-blue. So tuloy-tuloy naman, kayang-kaya naman po ng mga tauhan natin. Opo. Nag-viral po, ASEC Alejandro, sa social media na gumulong na malaking tipak ng bato at nadaganan kotse at tahanan. May update po ba kayo dito, sir? I think sa Baguio po ito nangyari. Oo, sa Baguio yan, sa Cannon Road, sa area doon. Yun nga, napakalaking bato
Hindi lang kotse tinamaan. Actually, 2 o 3 bato yun na malalaki doon sa area. Namatay ang alagang aso, nadaganan. Oo, may aso yung tinamaan. Investigation para tingnan kung ano po talaga ang nangyari kasi meron pong reports kaming natanggap na nagkaroon ng activity sa taas ng bundok. Bine-verify lang natin kaya nagkaroon ng movement ng ganong kalaking bato. But yung task force sa Cannon Road ay tinitingnan na yan, yung DPWH natin, yung OCD, at bigyang solusyon, no, na hindi na sana maulit ito kasi sa residential area or close to yung mga barangays na merong mga bahay ay doon po talaga gumuho, no. So tinitingnan natin under investigation yung sanhi at sana nga magkaroon ng solusyon ito at hindi na makuha. So, Asik, wala munang mga tao doon? Lumikas muna yun sa lugar na yan? Kasi kailangan pang i-check yan kung safe yung area na yan eh. Malambot pa yung lupa, Asik. Opo. Kasi ang isa pong tinitingnan based sa report na nakuha namin, meron po kasing project doon sa taas, no? Private na project at tinitingnan kung yun nga ang sanhi ng pagbuho nitong mga bato. So, naalerto na rin yung barangay doon na mag-ingat muna at umalis muna habang tinitingnan, no? Kasi delikado pa po, lalo na may parating pa rin na ulan at baka mag-move pa rin. So, tinitingnan natin yan at nandun naman yung ating OCD na magbigay, hopefully within the day, makapagbigay sila ng update kung ano talaga ang sanhi nitong pagguho ng Asik, bato. with your indulgence, total 3 lang naman po tayo nag-uusap at nagkakarinigan. Pwede nyo po bang ibulong sa amin kung private ba o government project at kung anong proyekto yung nasa ibabaw na yan, sir? Parang private naman po. Private na project sa taas. Alright. Building ba yan? Ano pa? Building ba yan? Building po ba o resort sa tuktok ng bundok yan, Asik? Hindi ko lang maano kung anong specific na project but ang initial report ay may private na project doon sa taas na ginagawa ko. Isa pa pong isusumbong namin at hihingan namin ng update, Asik Alejandro, with your indulgence, yung sa Makiling. Oo nga pala, wala bang naapektuhan Ano pong doon? update doon sa, kung may nakuha po kayong update doon, Asik Alejandro? Kasi last week, di ba? Gumuguho yung, Gumuguho ano, yung mga Makiling. putik. Dahil we understand, mukhang may minahang ginagawa ron, Tama po ba? Sa Makiling, wala po akong but I'll check, no? Kung ano please, na po ang Asik. process. Po. Apa. Sa Right. Mount Makiling. Po. We understand na nalubog sa hindi lang baha, kundi putik. Rumaragas ang putik yung ilang bayan doon sa Laguna dahil nga po binabanggit na nanggaling sa Mount Makiling yung lakas ng agos. At we understand, ang info, mukhang may mining na nangyayari doon sa ibabaw ng bundok na yon, Asik Alejandro. Opo, tingnan po natin na kung nakasama ito sa updates namin for itong area ng Calabarzon po. Apo. Asek, follow up ko lang doon sa doon sa Visayas, no, yung sa mga nalubog na lugar diyan sa Visayas. Meron pa bang mga nasa evacuation center diyan sa may Antique? Sa Region 6 po, meron pa po tayong konti na lang, no? 100 families. Okay. We check natin kung talagang sa Antique pa ito. But yun nga, binaha itong Panay Island natin. Marami pong areas na binaha doon. Alright, so possible ay hopefully, no, wag naman na sana maano pa yung lumakas pa, though meron pa tayong mga may binabantayan pa tayo na panibagong sama ng panahon. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pang panawagan, payo po sa ating po mga kababayan diyan po sa mga landslide at flash floods prone na area, Asik Alejandro. Ito lang po ang panawagan natin. Medyo hindi pa po, although nag-improve yung ngayong araw hanggang bukas, but may inaasahan tayong parating na naman na LPA at magdulot na naman ito ng habagat. So lahat po ng areas na dinaanan nitong Krising at habagat ay the same areas din ang tinitingnan natin na posibleng daanan uli ng malakas na pagulan. So ang panawagan lang po namin ay sana tuloy-tuloy lang ang ating preparasyon, makinig po sa mga authorities natin at sumunod sa mga babala na i-issue ng mga otoridad at tuloy-tuloy na makinig sa ating mga authorities po
para po maging ligtas tayo at safe tayo pag lampas nitong mga weather disturbance natin. Alright, with that, Asek Alejandro, maraming salamat sa pagkakataon. Nananatili pong bukas ang programa at himpilang ito for update sa inyong side, sir. Ingat po, good morning at good luck. Salamat po. Yes, thank you, John and Drew. Magandang umaga po at maraming salamat sa tulong ninyo. Apo. Po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Office of Civil Defense, OIC, Assistant Secretary Rafi Alejandro.